We are prepared, yung mga senior officers of the armed forces. Whoever will be chosen will be prepared to assume that position. Incoming din ang tawag ni Aquino sa dating PSG commander ng kanyang ina, si Voltaire Gasmin. Incoming, but I didn't mention which office. Napapaulat na magiging Defense Secretary si Gasmin. Tumanggi si Aquinong kumpirmahin ito, pero He's one of the most competent people I've seen, and I've met, and I've worked with. kasama ni Aquino sa PSG reunion si Manila Mayor Alfredo Lim na tumulong din sa pagdepensa sa Cory administration noon. Ayon kay Aquino, handa na siya sa inaugurasyon niya sa June 30. Pero nang tanungin kung pagbibigyan ang mga kahilingang kumanta o sumayaw siya sa gagawing street party. I will practice first and see. But everybody who's seen me dance has also laughed at the same time. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Tinanggap na ni Pangulong Arroyo ang pagreretiro ni AFP Chief of Staff General Delfin Bangit. Ayon kay Presidential Spokesperson Ricardo Saludo, inaprubahan ng Pangulo ang early retirement ni Bangit bukas. At gaya ng rekomendasyon ng AFP Board of Generals, itinalaga ni Pangulong Arroyo si Vice Chief of Staff Lieutenant General Nestor Ochoa bilang Acting Chief of Staff. Ayon naman kay Bangit, nalulungkot siya ngayong iiwan na niya ang institusyong pinaglingkuran niya ng mahigit 30 taon. Ito mga kasama ko ito, mga more than 30 years ko kasama. Normal naman yun pagka magkakahiwalay-hiwalay kayo. Wala pa akong plans, maghahanap siguro ako ng trabaho. Sisimula ng ilatag ng PNP ngayong linggo ang seguridad para sa inaugurasyon ni na President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejo Marbinay. Nakatutok si Ruth Cabal. Alam daw ni President-elect Noynoy Aquino na di siya makakaiwas sa tradisyonal na pagsundo kay Pangulong Arroyo sa Malacanang at pagbiyahe nilang magkasama sa isang sasakyan papunta sa inauguration site sa Quirino Grandstand. Pero may bilin si Aquino. Kaya travel time po mula Malacanang papunta po ng Quirino Grandstand, siguro mga 5 minutes lang po yan. Pag 10 minutes na po, wala pa ako doon, pakihanap na po niyo ako. Biro lang po yan. Pero para sa PNP, hindi biro ang paghahanda ng seguridad para sa inaugurasyon. 3,000 pulis ang ipapalibot sa Quirino Grandstand. Bukod pa yan sa mga taga-PSG na nakatoka sa mismong loob ng grandstand at MMDA aides na magmamando ng traffic. Lalagyan ng 4 na CCTV ang paligid. Abot pa hanggang sa May Manila Hotel at US Embassy. Kahit daw mga VIP, di papayagang magdala ng sasakyan at susunduin na lang sa mga hotel. Sa ngayon, nakikipag-coordinate na raw sa PNP ang heads of state ng East Timor, Malaysia at Thailand para sa seguridad nila sa pagdalo sa inaugurasyon. Sa Quezon Memorial Circle naman kung saan gaganapin ang street party kinagabihan, 3,000 pulis rin ang magbabantay, pati sa mismong ruta mula Malacanang. Papalibutan pa ng dagdag na fence ang circle para mas malimitahan ang pagpasok ng tao. We will be aiming for zero carnapping, zero crime on both occasions. We have enhanced yung aming security and also yung intelligence gathering para kung meron man threat, madali namin itong i-disseminate, madali namin i-validate. Sabi ng tagapagsalita ni President-elect Aquino, halos buo na ang kanyang speech na aabot daw ng 8 minuto. Manolo Quezon also helped, but the style, the tenor, the beat, the rhythm, it's all Noynoy. It's his idea. According to Manolo, based on his experience with President-elect Aquino, 85% of the speech is President-elect Aquino's. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Sa Zamboanga City naman, namigay ng school supplies sa mga kapatid ni President-elect Noynoy Aquino na sina Chris at Viel. Ibinalita rin ni Chris na ang Pinay international singer na si Charis ang kakanta ng national anthem sa inaugurasyon ng kanyang kapatid bilang Pangulo. Nakatutok ang GMA News stringer na si JV Francisco. Alas 11:45 ng umaga, dumating ang magkapatid na Chris Aquino Yap at Viel Aquino D sa Zamboanga City Airport sakay ng private plane. Agad silang dumiretso sa Santa Maria Elementary School para mamigay ng school supply sa mga special children doon. Tuwang-tuwa naman ang mga bata at mga magulang nila. Salamat din po sa pagsuporta ninyo kay Noynoy at sana po tuloy-tuloy po ang suporta ninyo sa kanyang 6 na taon na panunungkulan. Noong March, nagpunta kami dito ni Noynoy at sinabi ko kay Congresswoman Beng noong panahon na yon na pag nanalo si Noynoy, syempre babalik talaga ako sa Zamboanga para makapagpasalamat sa inyong lahat. Pagkatapos mananghalian, dumiretso ang mga kapatid sa Carmelite Monastery. Doon, ipinag-pray over sila.
Matatandaang sa monasteryong ito nag-spiritual retreat ang kapatid nilang si Noynoy bago tuluyang magdesisyon kumandidato bilang Pangulo. Kasama sa mga kinausap niya noon sa monasteryo si Sister Agnes, na spiritual advisor din ng dating Pangulong Cory. Basta meron kaming probinsyang nadadalaw, we really try to visit with mga madre. Kasi yun ang naging gawain ng mom at nakatulong sa kanya. And now more than ever, we need to be praying for our brother naman. Ikinuwento rin ni Chris Aquino na puspusan na ang pagkahanda para sa inaugurasyon ng kapatid. Si Charis daw ang siyang napiling kumanta ng pambansang awit. Meron din daw inihandang awit si Ogie Alcacid para sa naturang okasyon. Tumutulong lang naman ako dun sa entertainment side and dun sa mga magpa-perform. Binubuo namin ngayon kung ano yung magiging program doon sa Quezon Memorial. And then, apart from confirming Charis, kasi Ogie Alcacid is taking charge of the songs that are going to be sung in Quirino Grandstand. Mula rito sa Zamboanga City, JB Francisco, GMA News. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Huling-huli sa closed-circuit television o CCTV ang panloloob ng isang lalaki sa isang bahay sa lungsod ng Quezon. Tinangay ng sospek ang isang mamahaling TV habang natutulog ang mga nakatira sa bahay. Si Jiggy Manikan, naka-Alerto 24 eksklusibo. Mag-alas 4 ng madaling araw nung nakaraang Miyerkules, itong nakuna ng isang security camera ng isang townhouse sa Barangay Sacred Heart, Quezon City. Tumanggi magpakilala mga biktima, pero umaasa silang sa pagpapakita ng videong ito, mapapabilis ang paghuli sa suspect. Makikita rito ang pagdating ng isang lalaking di naman kaano-ano ng pamilya, lilinga-linga at tila gustong makapasok sa loob ng bahay. Sa puntong ito, sabi ng mga may-ari, pinipilit ng sungkitin ang doorknob ng bahay. Ilang minuto ang itinagal ng pagpupumilit ng lalaking ito para maabot ang nakasaradong pintuan. Kahit pa may bakal ang bintana ng bahay. Talagang sinungkit siguro kasi payat siya eh. Kayang-kaya yun. At saka ang haba ng kamay. Kayang-kaya niya siguro. Meron siyang bagay siguro na pinaano sa pinto namin, yung lock na pwede niyang buksan o siguro na pag-aralan niya. Maya-maya pa, tila nag-isip pa ulit ang lalaki hanggang sa tuluyan na itong makagawa ng paraan. Ang huling kuha ng video natapos sa parting ito. Hindi na nakuha ng kanyang paglabas. Tangay ang 32-inch LCD TV. Dinisconnect daw ng suspect ang linya ng CCTV sa may pader kaya't naputol na ang kuha. Nang gabing iyon, natutulog sa itaas ng bahay ang mga biktima. Kung siguro, bumaba ako nung time na yon, siguro sa gipitan baka may nangyari sa akin. Maliwanag na pagnanakaw motibo, pero blanco pa rin ang pulisya sa matibay na lead na makapagtuturo sa suspect. Muli po namin ipapakita mukha ng suspect sa pag-asang may makapagturo sa kinaroroonan niya. Panawagan naman ng mga nanakawan sa mga pulis. Para sa mga pulis, sana mapabilis ang investigasyon sa nangyaring ito. Kasi malamang at babalik to. Jiggy Manikan, naka-Alerto 24. Apat na lalaki ang arestado matapos pagnakawan ng bahay ng may-ari ng isang pawn shop o sanglaan sa Parañaque. Isa sa mga sospek, mismong katiwala ng negosyante. Si Dano Tingkungko, naka-Alerto 24, eksklusibo. Dalawang beses ka na nakulong dito. Para sa negosyanteng si Aling Cecilia Celestino, mahirap nang mabago ang pananaw niya ngayon. Yan ay matapos muli niya mahuling ninanakawan siya ng kanyang katiwalang si Ronald Recaña. Pasado alas 3 na madaling araw nang maaktuhan umano ng mga nagrorondang tanod ng barangay Moonwalk sa Parañaque si Recaña. At ang mga kasama nitong sina Joey Conde, Ian Reyes at Haigre Pares na binabaklas ang rehas ng pawn shop na ito na pag-aari ng amo nilang si Celestino. Nabigo mapasok ng 4 na suspect ang pawn shop nang dumating ang mga tanod. Pero nabisto nila na nauna na palang ninakawan ng 4 na suspect ang bahay ni Celestino at natangay dito ang mga alahas na tinatayang nagkakahalaga ng 30,000 piso. Nakumpiska rin sa grupo ang martilyo at screwdriver, mga kasangkapang gamit daw nila sa pagnanakaw. Isang miyembro pa ng grupo, si Michael Reyes, kapatid ng isa sa 4 na suspect ang umano'y nakatakas. Naging katiwala raw ni Cecilia si Recaña at kahit na ilang ulit na niya itong nahuling nagbebenta ng mga gamit na inumit sa bahay niya ay pinatawad niya ito. Pero sa pagkakataong ito raw, Nandiyan ka na. Yan, sira na. Oo, tiwalang-tiwala ako na may isang kwarto na nga siya dun eh. Hindi naman ay sinisuldohan ko, araw-araw pakain ko siya. Eh siyempre, hindi ko na pagtitiwalaan sila. Nandun ako natulog, ginisi ako. Nagkuhan nila yung pinto. Tinuro ko yung pinto. Trabaho doon. Hindi, kaibigan kasi, makyat na lang sila sa gate, binuksan.
dahilan para ba't nabuksan nyo? Di naman po kami master carpenter eh. Wala po kaming alam eh. Nandun mga martilyo eh. Yung martilyo niya eh. Siya po yung master carpenter. Yun ang kalatag ko. Yung una siguro, mga bakal-bakal lang yung ninanakaw. Sabi na rin nung, sabi nung may-ari, ngayon, kwarto na yung pinapasok nila. Itinurnover na ng mga barangay tanod sa Parañaque Police sa mga suspect para sampahan ng karampatang kaso. Dano Tingkong, Naka-Alerto, 24. Samantala,